Sa pagkakataon ito, pag-usapan na natin yan sa mga kababayan ho natin, mga tagapakinig. Ito na po, inaabangan ho natin, Kuyang John. Dahil yung issue nga rin ng impeachment, mainit-init pa rin po. At nasa kabilang linya po natin ang isa pong political analyst, si Ginoong Ronald Llamas. Magandang umaga po, Secretary Llamas. Welcome po muli sa DWIZ, LU Channel 23, Drew Nasino po at John Ibanez. Morning, sir. Magandang umaga, John. No, ikalawang beses ko yata ito na maimbita. Salamat sa imbitasyon. Po, kami rin po yung nagpapasalamat sa patuloy niyong pagpapaunlak at pagtitiwala sa programa at himpilan na Sec Llamas. Opo, You're salamat most po, welcome. Sec. Opo. Sec, pasensya na. alam naman natin Pasensya talagang na. Hindi ako itong impeachment, doon na marahil na panood nyo na. Anong reaction ninyo po kahapon dito po sa ginawa ng Kamara sa impeachment complaint? Unahin po muna natin yung kay Pangulong Bongbong Marcos. Well, ako, inaasahan ko naman napapasa siya doon sa usapin ng sufficient inform. No? Tapos pupunta yan doon sa sufficiency in substance. Tingin ko sa Lunes ay mareresolve na nila kung yung substance ba ay sufficient at either yan ay pupunta sa plenary o papatayin yan sa Justice Committee. Pero tingin ko mabilis na yan. No? By Monday ay na-resolve na yung issue para dito sa impeachment ni Presidente Bongbong Marcos. Po. Anong reaksyon niyo naman ang sinasabing kumbagay panglihis lamang itong issue na to sa mga tunay na kinakaharap na problemang mas malaki ng ating bansa, Sir Llamas? Well, posible. Pero halimbawa, yung final na Makabayan Black, duda ako kung yun ay naglilingkod sa paglihis. Tingin ko medyo seryoso sila dun sa kanilang kaso kay Marcos dahil matagal na silang critical sa mga nangyayari sa ating bansa in relation kay PBBM. Whether siya ay magsasucceed in terms of substance dun sa Justice Committee is another thing. Dahil parang medyo kulang kumpara doon sa sinampa nilang kaso kay Vice President Sara. Yung sinampa kasi nila kay PBBM, mas generic. Parang culpability ng presidente, yung command responsibility niya, yun ang kanilang essence ng sinampa nila. Kailangan kasi meron kang konkretong kaso linking the president, halimbawa sa corruption, impunity, etc. Parang yun yung kahinaan. Pwedeng mamali ako, no? Pwedeng mamali ako. Pero yun yung tingin ko na kahinaan kumpara doon sa final nila sa Vice President na very concrete. Talagang may smoking gun. Po. Alright, binabanggit din po na kumbagay mismong presidential sister na ang nagsasabi mukhang drama lamang ang mangyayaring ito dahil unang-una, syempre may numero ang Alam Pangulo naman natin, sa numbers Kamara. game yan, Kamara yan, di ba? Apo. Well, tama yun. Dahil political process nilang impeachment, hindi lang naman to legal eh. Sino ba makakakuha ng numero para siya ay ma-impeach o hindi? At pag-akyat sa Senado, sino ba ang may numero to convict? Kaya totoo naman yun. Pero yun ang impeachment process natin. No? Yun ang impeachment process natin. Numero yan. Sino mag-i-impeach at sino magko-convict. Ano naman pong pananaw ng ilang mga expert na matinding latay maging sa imahe ng Pilipinas sa ibayong dagat, yung parehong pinakamatataas na opisyal ng bansa ang siyang isasalang sa impeachment. Sir Ronald. Yeah, totoo yan. Marami na ako nakausap ng mga ambassador, mga diplomats, marami na ako nakausap ng mga negosyante, foreign at saka local. Very concerned sila. Dahil ito yung first time sa aking almost 50 years of politics, nagsimula ako 16. Ngayon ako nakakita ng ganito na sabay na impeach ang presidente at saka vice president. Pero marami akong nakikita nitong kasalukuyan, nitong nakaraang taon at sa taon ngayon, na hindi ko nakita dun sa almost 50 years in politics ko. Halimbawa, ngayon lang ako nakakita na Senate President at saka Speaker ng House sabay natanggal. Ngayon lang ako nakakita na Executive Secretary at saka Budget Secretary sabay natanggal. No? Ngayon lang ako nakakita ng ganito. Ngayon naman ay sabay kinasuhan ng impeachment, presidente at Vice President. Whether mag-succeed ito o hindi is another thing. Pero ang imahe
natin sa mundo ay parang ang gulo nyo naman. At nangyayari ito habang meron tayong foreign invader sa ating West Philippine Sea, ang China, na minamaximize o ginagamit itong mga domestic problems na ito, itong dynamics na ito. So, yun ang nakikita natin ngayon. Kaya tama ka, iba yung dating sa mga diplomats, ambassadors, at mga investors. Po. Binabanggit with your indulgence sa Kuyang Du, binabanggit po na there's two sides in a coin. Of course. May positive po bang resulta itong mga nangyayaring ito sa atin May sa tingin pros ninyo? and cons ba Opo. yan, Sec? Of course, may silver lining yan. Una, nagigising ang mga tao, lalo na yung kabataan, sa problema ng ating mga sistema, sa ating mga institusyon. No? Nakita natin gaano kahina o gaano kakurap yung ating mga institusyon. Mismo yung Supreme Court, ganito yung ginagawa, judicial overreach, no, binabago yung konstitusyon, merong sinusuportahan na political agenda, no, kaya lahat ng mga institusyon natin ay nanghihina. Pero ang kapalit naman yan, nagigising ang mga tao. Ngayon lang ako nakakita uli since the 80s na mga tao ay galit, outrage at concern dito sa ating nangyayari. Tingin ko kung ma-harness yung outrage na yan, yung concern na yan, pwedeng mag-elect ng mga bagong politiko sa 2028 na aayusin yung sistema. Na hindi kinakatawan yung corruption at impunity ng ating mga sistema, ng ating mga institusyon. Tingin ko, halimbawa, ngayon ako nakakita ng ganyang karaming mga rally, no? Halimbawa, no November 30, mga dioceses, mga simbahan. Trillion peso march. No, nagmo-mobilize. Hindi lang nga na-cover masyado ng media. Halimbawa, na-cover lang yung sa EDSA. Pero halimbawa, sa Cebu, halos 50,000 yung nag-rally dun sa kasama ng bagong bishop, si Bishop Uy. Meron sa Pangasinan, meron sa Bacolod, meron sa Iloilo, etc. So, yung sense of outrage ay napupunta rin sa possibility ng pagbabago nitong mga institusyon natin na matagal na nating alam ay corrupt. Di ba hindi naman bago ito? Pero sumobra naman, no? Yung mga milyones sa corruption ng panahon ni Napoles na nagpakulong tayo ng 3 senador. Ngayon bilyones. Sabi nga nung iba, trillion Trillion pa. na nga eh. Di ba? So, Mukhang chicken feed yung kay Napoles eh. correct. Kaya ang nakikita natin ngayon, itong mga problemang ito, ay nakakakita ka rin ngayon for the first time ng mga solusyon. Di ba? Halimbawa, nung last election, yung midterm election, yung kahit yung mga kandidato na wala sa survey, biglang nanalo. No? Sino nag-deliver dyan? Kabataan. Dahil usually, hindi nakakasama sa survey ang mga kabataan dahil either nag-aaral sila na nagkaroon ng survey or sila ay gumigimik. Pero pagdating ng eleksyon, halos lahat ng artista, binote out nila. No? Kahit mga pasok sa survey, di ba? Kaya nga, galit na galit sa akin si Robin Hood Padilla. Sabi ko, laking tulong ni Robin Hood Padilla. Dahil nagising ang mga tao dun sa mga katulad niyang mga artista na naging politiko na wala palang laman. No? Kaya galit siguro yung mga artista na natalo. Ang pau? Kay Robin Hood. Oo, dahil nakita ng mga botante, uy, iboboto na naman natin mga katulad ni Robin Hood. No? So, first time halos lahat ng artista natalo. No? Right? So, Halimbawa- yung bang halimbawa wake up, lang yung yan. pagkakagising ng mga kabataan, nakikita nyo po ba, Sir Llamas, na 2028, magtutuloy-tuloy hanggang sa oo. 2028? Well, depende yan dahil naghahanap sila ng political leadership. Sa ngayon, ang nagpo-provide ng moral leadership ay yung simbahan. Pero hindi sapat yun Kailangan may political leadership ka. May mga sumusulpot na. Halimbawa, si Heidi Mendoza, from out of nowhere, hindi naman kilala, walang partido, walang makinarya, walang resources. Nakakuha lang halos 9 milyong boto. First time, di ba? So may mga ganyan ka na mga bago na sumusulpot. Di ba? Posible si Shelo Magno. Matalino, no? Magaling, matapang, no? Yan yung mga bagong sulpot ng mga leader. Si Vico Soto, 'di ba? Si Vico Soto, si Mayor Magalong, etc., etc. So may mga bago ngayon na sumusulpot. Tingin ko kung ma-harness mo yan ang susunod na mga leader. Ayun. Kaso nga, Sec, merong nananawagan. Chacha na lang daw tayo. Medyo too late
Dahil gagawa ka ng batas para sa Chacha, usually, kunyari, Constitutional Convention, magkakampanya ka para dun sa bagong konkon, tapos gagawa ng bagong konstitusyon, tapos kakampanya ka para maaprubahan, magkakaroon ng plebisito. Medyo late. Dahil usually ginagawa yan yung unang taon ng administrasyon. Ikalawa, medyo suspicious sa mga tao. Didikit Ano, eh. di ba nung ginawa yan, nung 2023, parang may mga vested interest. Parang Dikit may sa mga, 2028, di ba, sir? yes. Kaya Alanganin. medyo too late. Usually yan, ano ba, kung may bago kang administrasyon sa 2028, doon ka maglunsad ng charter change. Hindi yung last 2 years, last 2 minutes, medyo mahirap na yan, no? Medyo Kasos mahirap pa. na yan. Ah. Oo. At saka suspicious sa mga tao. Ba't yung ginagawa ngayon yan? Di ba? Yan ba ay konektado sa term extension? Yan ba ay konektado sa pag-lift ng term limits? Tama. Medyo matatanda na kami. Hindi naman kami ganun katalino, pero hindi naman kami ganun kabobo. Di ba? Yung parang binubudol tayo. Kaya yun yung problema dyan sa Chacha. Ngayon, habang nangyayari lahat itong iskandalo na ito, Sek, sa tingin mo, dahil malapit na ang 2028, mahigit 2 taon pa, itong mga nangyayari, lalo ngayon sa Kamara, dyan sa Senado, ay ito na yung masasabi natin na prelude na ito ng pag-over the backot ba? Meron na kayang ganon, Secretary, na magsisimula? mangyayari yan dahil halimbawa sa ngayon mababa si BBBM, no, tapos mataas si Vice President Sara. Pero hindi naman kasi kandidato si PBBM, no, at saka ang nagpakilala pa lang na kandidato si Vice President Sara. Kung may magpapakilala na kandidato na bago na pwedeng i-harness itong kabataan, Gen Z, millennials, no, yung henerasyon natin, no, ay Sandali, Ay, mukhang may kamali ka yata doon sa salitang yun. Na-feel ko siya. Feel mo rin, feel mo. So, Go ahead. sino makaka-harness yan ay magsisimulang bumaba si Sara at sumulpot yung isang third pole. No? Yan, yung makaka-harness niyang outrage na yan. Dahil bahagi si Sara nung sistema ng kabulukan, ng impunity at saka corruption No, bahagi siya. Kaya kung may susulpot na bago, magpapakilala, uy, gusto kong kalusin lahat yung problema ng ating bansa. Corruption, impunity, Sakali. inefficiency. Baka sakali yun yung susulpot. Yan yung makaka-harness. No? May narinig lang ngayon ng mga bagong mga pangalan saka mga lumang pangalan. Tingin ko within the year, magkakaroon ng proseso para makapili ng isa. At dyan magsisimula yung bakbakan talaga sa 2028. Lagi ko sinasabi, ang 2028 ay mangyayari sa 2026. Alright. Sino kaya yun? May clue ka, Sek? Well, marami mga sumusulpot Nandyan siyempre si Lenny, si Bam, si Risa pa rin. No? Tapos nandyan yung mga tulpo, lalo na si Erwin, si Rafi mukhang ayaw naman. Gusto niya, senador lang. Nandyan yung mga sa administrasyon, si John Vic, si Vince Dizon, tapos si General Torre. No? Who knows? Baka may sumupot pa. So, hindi naman zero. Pero makikita natin in the next few months, sino pa sa kanilang aangat? Sino ba sa kanila makakakuha nitong kilusan ng mga kabataan, itong outrage na ito ng mamamayan? Yung suporta ng mga dati ay silent majority lang. Yung pong pangalang Ronald Llamas, hindi po ba aangat? Nako, sabi nga ni Robin Hood Padilla, pangit yun. So hindi mo nanalo yun. Pangit No, pangit. No. Naamin ko naman, pangit naman talaga. Gawa ka na lang daw ng pelikula, Sek. Ang title, Oo. Maging Chino Ka Man. Yun. Pwede ganun. Pero yung tayo, pang-kontrabida tayo Hindi tayo pang-bida. No? Pang-kontrabida tayo. Kaya kontento na ako sa ating... La Roldan Aquino ba dating niya? Contento ka Ayan, namang yan, inis na rin lang, ha? mga Res Cortez. Okay, Wag. Anyway. Kakagawa, wag Res Cortez. Kakagawa lang niya ng pelikula ng Mangkanor Sa inyo Baka po maging pagkakataon, magaling tayo. Sek, baka may karagdagan pa po kayo mensahe sa ating mga kababayan. Lalo na doon sa mga butanteng naghahanap ng ipapalit para sa 2028. Payo nyo na rin sa mga gustong magparamdam ng mga politiko.
Oo, ngayon lang ako nakakita ng ganitong kalagayan na very defining, very compelling. Yung labanan ngayon ay hindi simpleng eleksyon. Ito ay labanan para sa ating kinabukasan. Dahil halos if not all our institutions ay nakita natin yung kahinaan, yung corruption nila, no? At kinakailangan itong baguhin. Kaya this is no less a struggle for survival. Labanan ito, sabi ko nga dun sa lecture ko sa Catholic Bishops' Conference 2 Sundays ago. Sabi ko, this is a fight for salvation or damnation. Hindi ito simpleng labanan, ha? No? Hindi ito simpleng labanan. Salvation, either masagip natin ang ating mga sarili, lalo na yung susunod na henerasyon, o tayo ay isusumpa ng susunod na henerasyon. Damnation. Ito yung labanan ngayon. Dapat magising tayo. No? Habang tayo ay nagpapatawa, ay ito ay napakaseryosong labanan. Alright. That, sir, maraming salamat po sa pagkakataon at good luck. Good morning po sa inyo. Ingat po kayo, Sek. Salamat po. Yes, maraming salamat. Ingat, Alright. ingat. Alright. Good luck si dati pong presidential political advisor Secretary Ronald Llamas, isa pong political analyst. Best